Naku po mga kababayan, Secretary Anyo, kumanta na? Naku po at grabe, kaya pala nag-resign sa palasyo. Top secret ng palasyo. Sinapubliko? Naku po mga kababayan, yan ang ating alamin. At impeachment laban kay VP Sara Duterte. Major project nga ba ng Administrasyong Marcos mga kababayan? Naku po, yan din ang ating alamin mamaya mga kababayan kay Attorney Rowena Guanzon. At eto na nga po mga kababayan, the end is near na nga po ba? Bumigay na si Eduardo Anyo? Naku po, nahubaran na ng maskara lahat sa palasyo. Laglaga na ba ito mga kababayan? Naku po, matatandaan kasi natin mga kababayan na kanina lang ay aprobado na ng palasyo itong pagriretiro ni Eduardo Anyo kabayan. Na alam naman natin na maka-Duterte ito noon si Anyo mga kababayan. Di po ba? At eto na, pakinggan natin. Courtesy of Pinas News Insider. Pasok! Pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos ang di umano'y mga kabulastugan ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. ay tila unti-unti nang nagkalaglagan ang mga nasa Malacanang ngayon. Ito ang komento ng ilan sa ating mga kababayan matapos madawit sa kontrobersyal at malaking pasabog ng mga ex-marine tungkol sa issue ng male-maletang pera at nasama sa affidavit ang pangalan ni Eduardo Anyo at di umano'y kasali rin sa nag-group effort at isa di umano sa sangkot kung bakit nakapiit ngayon sa ICC Detention Center ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tila ang karma ay humahagupit na rin matapos ang kumpirmadong balita ngayong araw lamang mula mismo sa palasyo. National Security Advisor Eduardo Anyo, tila ang karma ay humagupit na rin dahil opisyal nang nag-resign at iniwan na si Marcos Jr. sa palasyo. Di umano'y malaking laglagan sa palasyo, di na mapipigilan pa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, kusang nag-resign kaya si Anyo o pinaresign? Hindi namin malilimutan ang group effort ninyo laban kay Tatay Digong sa tamang panahon. Ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media matapos ang kumpirmadong balita na bumaba na umano sa pwesto bilang National Security Advisor ni Marcos Jr. si Eduardo Anyo. Ayon pa sa nakalap nating source ay tila may malaking laglagan umano ang mga mangyayari sa loob ng palasyo at kamara at maging sa Senado matapos ang hindi mapipigilang pag-arangkada at pagiging nakatakda na bilang presidente ng Pilipinas si Vice President at ang mahalal ito ngayong darating na 2028 election. Dahil sa kabila ng paninira sa Vice President ay number 1 pa rin ito sa lahat ng survey. Kaya ang pangamba ngayon ng mga nasa Malacanang, Kongreso at maging sa Senado ay baka di umano'y mabalikan sila kung hindi sila pabaliktad sa gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Ayon pa sa kumpirmadong balita ng source online. Breaking, Anyo nagbitiw bilang NSA. Kinumpirma ng Malacanang na tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbibitiw ni Eduardo Anyo bilang National Security Advisor kasunod ng kanyang desisyon na magretiro mula sa serbisyong publiko. Ayon kay Yussi Claire Castro, Secretary Anyo has decided to retire from public service after decades of continuous service from government and the military. Si Anyo ay isa sa mga matagal nang nagsilbi sa pamahalaan at sandatahang lakas, kabilang ang pagiging dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at kalihim ng Department of the Interior and Local Government sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte bago naging National Security Advisor. Kasabay ng kanyang pagbibitiw, inanunsyo rin na si Eduardo Oban ang itatalaga bilang bagong National Security Advisor. Ayan na! Time to speak up! Imagine nyo mga Lods,
bakit sa administrasyon ni Marcos ang daming nagsisi-resign? Marcos accepts resignation of National Security Advisor Eduardo Año. Ano na namang issue yan? Di ba? Pansin nyo? Kasi kada may mag-resign, may issue. Correct. Kada may mag-resign, pinaparesign nila para hindi magsalita. Para hindi mag-isa. Naku po. Hay, grabe ang administrasyon ngayon, no? Bakit kaya sila nagsisi-resign? Nag-resign or pinaresign Yun. para magtago at para hindi ma-question? Wala na talaga tong administrasyon na to. Tama ka dyan, Nerds, no? From the start pa lang ng Marcos administration, ang dami nang nagsisi-resign, di ba? Kung maayos ang pamamahala ni BBM at kung maayos ang pamamahala ng Marcos administration, bakit isa-isa silang nagsiwalaan? Isa-isa silang nagsisi-resign. Bakit kaya? Sabi, General, nagbitiw na si Secretary General. Anyo as Isa din itong general, mga kababayan, no? Magiting na general din to. National Security Advisor. Di ba nagkasama kayo nung nasa serbisyo? Sabi ko, yes, nakasama ko. Naging classmate ko, Lieutenant Colonel pa kami noong 2003. Kumuha kami ng Command and General Staff Course. Nagsama kami at isa lang ma-describe sa kanya, mabait, mapapagkatiwalang tao, he a man full of character and integrity. Yun yung pagkakilala ko sa kanya nung nasa serbisyo pa kami. Medyo nag-iba na lang nung ito na, BBM. Kay Marcos Jr. panahon ng Marcos Jr. administration, lalo na yung nasasangkot siya sa group effort, Nako. pag-kidnap kay Tatay Digong. Okay. Yun. So, Yun ito lang, mga ang kababayan. post ng News 5. Anyo, nagbitiw bilang National Security Advisor. Nagbitiw na sa pwesto bilang National Security Advisor Si si Anya Eduardo Anyo ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Claire Castro. Castro. Papalit sa kanya si dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Eduardo Uban. Okay. Yan. So, ano ang nangyari? Ano po, General? Bakit bigla siyang nagbitiw? Ako opinion ko lang ito. Knowing the character of General Anyo, Yes, General. nakikita ko na hindi rin siya magtatagal sa Marcos administration. Bakit po? Yung ulitin ko, napakagandang serbisyo niya. At ito nga yung pagkasangkot niya sa group effort, Tama. malaking bagay sa kanya yon. Maraming tumitingin sa kanya noon, tumitingala. Ibig sabihin yung meron ngang isang retired general na kakila, hindi ko na lang pangalanan. Nung mainit-init pa yung balita na isa siya sa nag-group effort kay Tatay Digong. Yes. Sabi ng retired general, taga Davao, Taga Davao idol pa ko mismo. ito dati noon. Ngayon, hindi na. Ako naman is tinitimbang. Hindi ako kaagad naniwala. Parang hindi ako maniwala na magawa niya. Kaya nung i-deny niya na hindi siya kasama sa group effort, medyo napaganon ako. Yun. Sabi ko nga. So, sabi niya, hindi ako kasama dyan. Hindi ako kasama. Naku po. Kaya, tingnan nyo, yung sinampang kaso sa ombudsman ni Senator Amy as chairperson of Foreign Relations Committee, ang mga nasampaan lang ang kaso, yung magkapatid na Rimulya. Tapos si General
Yung PNP chief at saka si Torre. Sino na ba yung PNP chief na ano niya? Kalimutan ko. And then yung Yusik Lamanilaw. Sila lang yung ano. Ay kung kasama pa sa group effort si Secretary Anyo, dapat sinampan din sana ng kaso. Kaya lang hindi. So, ito ngayon, ano ang nangyari? Bakit siya nagano? Nag-resign. Tungkol na ito sa nangyayari. Lalo na itong krisis ngayon sa langis. Lalo ito, again, these are just my opinion. Sige po, General. I might be wrong. Yes, sir. Dalawang issue na nakikita ko na hindi sila magkasundo-sundo, itong how to handle the oil crisis and And, ano po? yung napapabalitang rumors sa kalusugan ng Pangulo. Nako. Ano pa ba? Yun. Yun ang rason. To me, it's a great relief para sa akin kasi I consider him as my friend. Hindi ko makalimutan sa kanya nung hindi pa ako na-promote. Although mag-classmate, may contemporary kami, sabay kaming pumasok sa armed forces. Siya, 2-star general na, ako full colonel pa. Hindi pa ako na-promote kasi hindi ako PME graduate, siya PME graduate. Sabi niya nung nagkita kami dyan ba't hindi ka pa na-promote? Hindi ko alam, sir. Basta, hintay lang kung i-promote o hindi. Sabi niya, sige, follow upin ko. Don't worry, mapropromote ka. Sabi niya, ganun siya. Kaya may pinagsamahan kami dyan. Yun nga, hindi nagtagal, na-promote ako. Kasi, depende sa mag-follow up sa'yo. Kaya ako, natutuwa ako at nag-resign na siya para hindi na siya mapasama sa para hindi na siya tuluyang alam mo yung record niya na to me sa akin lang ito impeccable record niya sa pag-serve niya sa Armed Forces of the Philippines. Napakagaling niya na intelligence officer. Ano lang, napaka low-key, hindi siya mayabang. Pala kaibigan, wala siyang kaaway. Sa nalaman ko lang, wala. Dahil ang bait, ng bait. Kaya salamat. Yung pinangalanan siya ng Brave 18 Marines na nakatanggap ng paper bag, yun. Ano po ang sasabi nyo dun, General? Nagsampa kagad ng kaso. Dalawang kaso ang isinampa sa Brave 18 Marines. So tingnan natin kung anong mangyari. So good luck, Sir Secretary General Anyo, sir. Sana enjoyin yung just enjoy your retirement. Tama mga kababayan. At nakakatuwa din to mga kababayan. May positive na to mga kababayan baka itong si Anyo mga kababayan ay yung mga nalalaman niya sa gobyerno nga ba ay ibubulgar na nga niya talaga mga kababayan. Di po ba? Di ba mga kababayan? Lalong-lalo na yung isinampa sa kanya ng mga 18 Marines mga kababayan. Di ba? Baka makipag-usap siya sa mga Marines mga kababayan. At magiging witness pa itong si Eduardo Anyo. Ay naku po, lalong pulidong-pulido mga kababayan, yung ikinanta ng mga Marines laban sa mga tumanggap ng maleta. Di po ba mga kababayan? Ano kasi mga kababayan di ba? Naisama itong si Anyo sa tumanggap di umano ng maleta. Makipag-usap na lang siya sa mga Marines mga kababayan. At ituturo niya kung sino mga kababayan yung mga nakatanggap talaga. Di ba? Kasi sabi niya hindi siya nakatanggap. Di ba mga kababayan? Yun.
may positive side din yung pagre-retiro dito ni Eduardo Anyo, mga kababayan. Dahil sa panahon ni Tatay Digong yung record niya, mga kababayan, is maganda naman, di ba? Di po ba? Kaya nga mga kababayan, ang daming, di ba, nalungkot nung itong si Anyo ay tila bumaliktad at kasama siya sa nagpaplano para si Tatay Digong ay dalhin sa dahig. No, di po ba, mga kababayan? Di ba? Solid na taga-suporta din to kay Tatay Digong noon. Pero, ganyan din Life is life, mga kababayan. At eto na nga si Anyo. Nag-resign or pinaresign na nga ba? Ni Marcos Jr. Di po ba, mga kababayan? Ikaw, kabayan, anong masasabi mo dito sa pagre-retiro ni Anyo? At eto na nga po, mga kababayan, Attorney Rowena Guanzon sa programang Sa Totoo Lang ay eto, binanata na nga ang pinagagawa nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ngayon, sa tingin ko, Attorney Respicio, ang House Committee on Justice ay siyang nagmimistulang abogado ng mga complainants dahil sila ang nagkukuha ng iba pang ebidensya na para magamit laban sa kay VP Sara. Kahit na po ang rules dyan ay masyado namang vague. Kasi itong si Chair Luistro ng Justice Committee ay hindi ko nasasabihin, ha? Nilang gusto talagang magkaroon. Napaka-loyal nito kay Martin Romualdez. Minion nito ni Martin Romualdez. Di ba ito yung congresswoman sa may AX dahil sa speaker. May... Oo nga pala, mga kababayan, Ito pala si Luistro, mga kababayan, di ba? Trending to, itong pinagagawa niya na may AX, may ayuda dahil kay speaker. Di po ba, mga kababayan? Ito pad dahil sa speaker. Yan. Kaya po hindi maniniwala ang tao na this Justice Committee hearing is going to be fair. At nag-object na rin dyan si Congressman Rufus Rodriguez, di ba? Sinabi niya rin, fishing expedition. Correct, Pero correct. siyempre overruled. Di ba? Kasi si Luistro nga minion nga ni Martin Romualdez. Yan Diyan, Congressman Rufus Rodriguez. Yes. Di ba former Dean of San Sebastian Law, UP Law alumnus. Sinasabi niya, you cannot subpoena other documents. It will be a fishing expedition. And therefore, it will violate the right to due process of Vice President Sara. Kaya po, nasa Supreme Court na naman ang petisyon ni VP Sara na ipawalang bisa itong impeachment process sa House dahil sa itong every step of the way dapat sinasabi ng Supreme Court sa unang impeachment hearing decision ay dapat po may due process at every step of the way. Hindi, tsaka yung di ba sinabi naman nila, sufficient in form, sufficient in substance, bakit hindi nila iakyat na sa Senado? Yun. Bakit kailangan nila gumawa ng mini trial dyan sa House of Representatives? Tama. Yan, halatang halata na. Para sumikat. Yung introduction pa lang ni Abante ba yun? Congressman Abante ng Maynila ay napakahaba naman, sir. Ano ba yun, sir? Privilege speech ba yun? O ano yun? Yung prefatory statement pa lang as a what do you call this? Member of the House Committee on Justice. By the way, parang na-meet ko yung kapatid niyan. Parang may na-meet ako sa kanya na kapatid or nasabi na, parang na-meet ko na iba ang reliyon sa kanya. Anyway. Congressman Abante is always fiery, A fire of the bolts of fire from hell, etc. And his introduction was probably the longest in the history of the House Committee on Justice. Tama po yung petition na i-final ni VP Sara sa Supreme Court dahil may grave abuse of discretion po yan. Kasi yung question ng sufficiency in substance, malinaw yung ginawa nilang rules. Dapat may sufficient allegation of facts to support the offense. Kahit sabihin nilang political process, yung impeachment proceedings, kung nag-layout kayo ng rules of procedure, kailangan yung sundin yon. And that is a question of law.
At kapag nag-depart kayo doon sa procedures ninyo, yan ay grave abuse of discretion. Kaya pwedeng pawalang visa ng Supreme Court yung ginawa ng Committee on Justice sa pagpasa nila ng sufficiency in substance question. They're making such a big deal about the fact na hindi daw nag-TRO ang Supreme Court. Hindi nag-TRO ang Supreme Court sa proceedings sa ngayon. Remember? Doon naman yung first impeachment proceedings against VP Sara ay hindi naman sila nag-issue din ng TRO. Hindi ibig sabihin na hindi ito didesisyonan ng Supreme Court dahil napaka-importante po sa ating bansa itong issue ng impeachment ni VP Sara. Hindi lang po dahil sasabihin nyo, kasi si Atty. Guanzon, kampi yan kay VP Sara. Hindi po. Abogado po ako at guro po ako ng batas noon sa UP. Ang sinasabi lang po natin, due process. At wag naman po masyadong OA dyan sa House of Reps. Lahat na lang po ng gagalaw dyan, parang may pinapasikatan kayo. Palagay ko, meron ba kayong mga pinapasikatan dyan? Kaya pala si Congressman Terry Ridon, napakabibo. Ha? Talagang isasampina niya yung salin na yan. Ha? Yeah, sa totoo lang, Mama Bing, bilang mga abogado, Attorney Rowena Gonzon and Attorney Harold Respicio, sa tingin niyo ba may naging malaking ambag si Ramil Madriaga sa impeachment proceeding o limitado lamang ang kanyang naging papel? Attorney Respicio. Sa totoo lang, Kathy, hindi ko siya kilala. At hindi ko alam yung mga sinasabi niya. That alone proves walang relevance yung sinasabi niya. Ngayon, napapanood natin yung statement niya, supplemental affidavit. Kunikwento niya lang naman na kung paano siya nagtransaksyon, bumili daw ng mga Ducati. Asaan yung connection mo kay VP Sara dyan? Asaan yung mga specific instruction? Asaan yung personal na affiliation ninyo? Wala naman. Hindi ka kita kilala. Ang boring-boring mo magsalita. And by the way, madam, sa sinabi mo nagpapasikat kanina doon sa loob ng committee, hindi natin kilala tong mga tao nito. Ang papangit nilang lahat sila mukhang effeminate. Ang pinamukhang masculine na dyan ay si Laila de Lima. Napakataas ng kanyang testosterone. Grabe yung napansin ko nga Sabi ko, there's something going on. There's something wrong. Kasi yung itsura nila talaga nagre-reflect from the outside na yung stress. May galit sila. May galit sila. Ang Iba na. laki-laki ng galit ng mga ito Ang sinasabi lang naman natin, hindi naman kami lahat ng mga tao ay mapapaniwala sa sinasabi nyo lang. Dapat alam po ng mga tao ang context kung bakit kayo galit kay VP Sara. Siyempre, pinakulong ni PRRD si Secretary Leila de Lima noon. Ang pangalan nito, si Terry Ridon naman, na dating Urban Poor Commissioner, na tinanggal ni Digong dahil by 7 times ba travel abroad at ang kanyang commission ay Urban Poor. So, dapat may konteksto naman kung bakit itong mga congressman na to ay tila parang gigil sila. Yung sinasabi natin, kung ganyan po kayo, di magbilang na lang kayo dyan kung talagang may numbers kayo. Sige, total, kung gusto nyong talagang tapusin yan para ipa-prove to the Supreme Court na may due process dyan, ihiring-hiring nyo dyan, i-act nyo na sa Senado ang articles of impeachment. At doon, anong mangyayari sa Senado, Attorney Respicio? Tulad nga ng sabi nyo kanana, Attorney Guanzon, 14 lang or 15 ang makukuha nating boto sa Senate. Ayon sa saligang batas, 2/3 ang kailangan, 16 out of 24 votes ang kailangan natin makuha para ma-impeach. Atras na si JBRC to. Baka matalo kasi siya, di ba? Oo. Kapag i-compute mo lahat, kahit sabihin pa natin wala si Robin Padilla dyan, si Bongo, si Bato de la Rosa, 14 lang po ang boboto. Kaya mga max at most. Kaya mga kasama namin dyan sa Congress, tama na po, inuubos nyo lang ang inyong panahon. At pera ng bayan. At kung ginagawa nyo yan para lamang tuparin ninyo yung binayad sa inyong mali-maleta at envelope, mag-shift na lang kayo ng objective. BBM, baguhin mo yung instruction. Kung ang instruction dati ay ipasa yung impeachment kay VP Sara, gawin mo action ngayon na ipasa nila yung pagbaba ng presyo ng langis, pagtanggal ng VAT at excise taxes tulad ng panawagan ni Congressman Leandro Leviste. Correct. Dapat na para kami maging pro-BBM naman, tanggalin mo na yung VAT, sir.
Oo nga po. Tanggalin mo na yung VAT na yan. Hindi lamang sa excise tax na yan. Kung hindi talagang ibaba mo rin, tanggalin mo yung VAT sa mga gasolina, crudo, gasol, etc. At babaan mo na yung VAT na yan sa mga basic commodities, lalo na po sa gamot. correct. Kasi hindi na po talaga kaya ng Pilipino, BBM. Yan lang naman ang hinihiling namin sa iyo. Itong mga minions mo, impeachment ng impeachment. Ano pa talagang meron dyan sa impeachment na yan? Maleta. Yes, by the way, Attorney Respicio at Mama Bing, humiling ang United People's Initiative sa Korte Suprema na obligahin si Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle drug test at ilabas ang resulta. Ayon sa grupo, Mama Bing, may karapatan ang publiko na malaman ang kalagayan ng Pangulo, lalo na kung makakaapekto ito sa kanyang kakayahang mamuno. Dagdag pa nila, mahalaga ang transparency upang mapanatili ang accountability ng pamahalaan at ang tiwala ng mamamayan. Kakasaba ang Korte Suprema sa tingin niyo? Abay, 3 taon na wala pa rin hair follicle test. Ako nga, ang hamon ko nga, di ba? Katulad ng mga lumalabas na iba't ibang comment at opinyon na peke ang video, may sakit siya, para matapos na. No, sabi ko nga, mag-live. So, total, mahilig naman si Auntie Claire mag-live. Mag-live si Auntie Claire, o kaya mag-press con kasama lahat ng mainstream media, walang pili. Live. Tapos papasok tayo dun sa comment section, tapos sasagutin tayo. Mag-live si BBM. Oo, si BBM Araw-araw niya. mag-live siya. Ganon. Tapos magsilbi na sa bayan. Kasi ang nakikita ko dito sa nangyayari sa House of Representatives, alam na alam nila na hindi papalo ang impeachment. Pero ang kanilang target talaga or mission, isiraan lang talaga si BP Sara. Para bumaba sa survey. Yes, yun lang. Pero ang nagkamali sila dyan. Kasi ilang taon na nilang sinisira. Wala nang bago. Obvious na obvious at halatang halata. Kaya nila ginagawa yan, may natatakot makulong. Si Paulo Marcoleta, si Rufus Rodriguez, ang hirap talaga pag minority, no? Ang galing-galing na abogado niya, no? Pero ayaw nila pakinggan, wala kang magagawa dyan kung Rufus. Talagang, alam nilang fishing expedition yan, pero majority sila dyan, Kaya, kanya-kanyang, na lang, fight lang, laban lang, di ba? Para marinig naman ng mga tao ang mga argumento na oppose kontra doon sa grupo ni Lilo Istro. Kaya itong girl survey ni VP Sara, Attorney Respicio, bumaba ba? Mas tumaas. At sinasabi ko po sa inyo, maraming mga respondent dyan ang galing sa Norte. Kahit i-isolate nyo ang mga taga-Norte, baka mas malaki pa ang lalabas na pro-VP Sara. Oo, mataas ang BBM na survey, pero mataas din ang lalabas na VP Sara. Dahil hindi po totoo na porket inaaway ni BBM si Sara ay galit kami kay Sara. Sa totoo lang po, gusto namin maging successful si BBM. Kaya natutuwa po kami na healthy siya kahapon. At meron siyang ginagawang mga konting hakbang kahapon. Ang gusto namin gawin niya ay iniengganyo namin siya na araw-arawin niya ang paggawa ng mga mabubuting bagay. Magpakita siya sa taong bayan araw-araw ng malusog. At susuportahan namin siya sa pagpapaunlad ng Pilipinas. At tama na ang pang-aaway mo kay VP Sara Duterte. Dahil pang-ubos lang po yan ng oras. Hindi po namin yan gusto. Ayaw po namin na nag-aaway ang aming mga magulang sa aming tahanan. Tsaka yung pag lagi kang galit BBM kay VP Sara, sumasakit ang atay mo dyan alam mo? Tumitigas ang atay mo dyan, yung sabi ng mga doktor Pero ito pa, BBM, para sa mga Ilocano, bakit hanggang ngayon di mo nilalabas yung tobacco tax? Di ba yung tobacco tax na yan, incentive yan sa tobacco farmers? Sabi ni Gov. Chavit Singson sa akin hanggang ngayon hindi mo nilalabas Talagang gusto mo talagang ipitin ang mga kapwa mo Ilocano o talagang ayaw mo lang kay Chavit Singson? Yung excise tobacco taxes, Attorney Rowena Guanzon, isa yan sa pinakamalaking source of income ng mga taga-Norte. Competitive advantage namin yan over sa mga taga-Visayas at Mindanao dahil sa North ay meron kaming thriving industry of tobacco. Virginia tobacco. Virginia! Gusto natin yan. Virgin. At saka broadleaf. Yung mga excise taxes na yan, halos katumbas or even doble pa ng mga nakukuha naming budget mula sa national. Kaya napakalaking pera ang pwede namin makuha mula sa tobacco excise Hindi taxes. naman nila
ilalabas. Paano yung malaki, pero lista lang pala sa tubig yan. Parang inutang lang ni BBM yan sa inyo, pinopinramis niya. O, hindi, alam ba ng mga Ilocano yan? Alam yan! Baka inilabas na pero sa ibang bulsa lang napunta. Baka kasama sa maleta. Oo nga. Actually, kahapon may nabasa akong post from Kong Paolo Marcoleta. Again, may panawagan po siya. Ang sabi niya, I urge the President to call for a special session of Congress to act on proposed legislative measures that will provide our people immediate relief from the oil crisis. Hindi na kinakaya ng mamamayan ang pasanin, sobrang bigat na. Sinabi din ng Department of Finance o DOF nitong Martes na ang pagsuspindi ng excise tax sa gasolina at diesel ay hindi magbibigay ng makabuluhang ginhawa sa kabila ng pagtaas ng presyo sa mga nakaraang linggo. Inflation! Ayon kay DOF Secretary Mama Bing at Frederick Go, batay sa pagsusuri ng Development Budget Coordination Committee or DBCC, malabong magdulot ng malaking epekto ng pagsuspindi ng excise tax sa diesel at gasolina dahil anumang pagbaba sa presyo ng mga gasolinahan ay magiging minimal at maaring mabawi rin ng umiiral na galaw ng merkado. Anong masasabi niyo dito? Naku po, Attorney Harold, Respicio at saka Kombing. Nakakairita. Go, Harold! Kathy, extraordinary times require extraordinary measures. Yeah. Pagkakataon mo na ito, BBM, ipakita mo na ang lakas ng Ilocano, ang pagiging decisive mo. Go, BBM, go! Galingan mo, bossing! Nandito kami buong Pilipinas na sumusuporta sa'yo. Lahat ng resources mo, ibuhos mo sa pagtatanggol mo at pag-rescue mo ng iyong mga kababayan at kalahi. Yung mga mali-maleta ninyong ibinigay sa mga congressman, itigil mo na yung instruction ng impeachment. Sabihin mo sa kanila, i-expedite na lang nila Oo. ang pagpasa ng Taas mga na. legislative measures para ibsan ang kahirapan ng iyong mga kababayan ngayong panahon ng krisis. Lahat Alam mo- ng karunungan mo dyan, BBM, buksan mo na! Buksan mo, papasukin ako! Mama Bing, alam mo ba, Attorney Harold, ang tatay ko ay Ilocano din. Oo. Pero maputi lang ako. Kasi ang tatay ko half Chinese, half Filipino. Mga binag at puwa ng Santiago Isabela kami. Aba, Kaya kababayan mo. naiintindihan ko yon, no? But ang nanay ko lang naman may lahi din. Kaya eto na. May lahing waray. Waray, Oo. pero Japanese, Spanish, German. Oo, Waray. pero tayong mga hindi Ilocano, Yeah. believe tayo sa sipag na mga Yes, Ilocano. masipag talaga. Nagagalit ang tatay ko pag tanghali akong gumising. The first Bawal. na OFW natin ay ang mga Ilocano na pumuntang Hawaii at nagtrabaho sa sugarcane farms. Kala Yan ang ko totoo. Umalis pa po. Bakit ang pinakamaunang OFW ay mga Ilocano at dahil man lang dyan, kahit dyan man lang, ay sana mahalin naman ni BBM ang kanyang mga kababayan at ilabas na niya ang tobacco excise tax na ilang taon na ay hindi pa niya nilalabas sa kaban ng bayan. At bakit? Kaya. Ay, ewan ko dyan. Ayaw niya na kay Chavit Singson. Naku po mga kababayan. Pambihira talaga itong ating Pangulo ngayon mga kababayan, no? At tamang-tama yung sinasabi ni Harold Respicio mga kababayan na ito na yung time na dapat ay magpasikat na talaga ng lubos na lubos itong ating Pangulo mga kababayan. Di ba? Dahil sa krisis ngayon, no, oras na para bumawi. Mga kababayan, di po ba? Di ba? Ito na yung time, Pangulo, mahal na Pangulo. Di ba mga kababayan? Oh, hamon natin yan ha? At yung impeachment nila kay BP Sara, ay naku po, dapat na talagang matigil na yan, di po ba mga kababayan? Dahil ano sayang, nagsasayang lang sila kabayan. Di po ba? Dapat itong crisis, yung kanilang tutukan talaga, 100% na tutukan mga kababayan. Di ba? At yung kay Anyo mga kababayan, buti na lang at nag-resign na siya mga kababayan, di po ba? Habang maaga pa. Kahit papano, yung kanyang tila ba'y nadungisan na pangalan ay may time pa na linisin mga kababayan.
di ba, na dadawit siya dun sa maleta, mga kababayan. At yung may kinalaman siya sa pagpapadala kay Tatay Digong sa dahig. Kailangan niya yung linisin, mga kababayan. Di ba? At hanggang dito na lang po tayo, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Anong latest? Mabuhay po tayong lahat. Ingat and saludo po tayo sa mga kababayan nating OFW dyan.